lang set your screen and no hiding, no entry. Ano, sobrang manos na ng mukha ko. Feeling ko. But anyway, magpapaganda tayo ngayon. Actually, I have some products of IB, CCC, and DC na products. And we'll try to create a look using those products. And mamaya-maya, isa-isahin ko siya. I'm just going to prep my face muna bago tayo magsimula. Wait lang. Mukha ko may sakit dito. Parang nagka-cancer. Ang audio na to guys, baka malito kayo. Ewan ko kasi kung naririnig ako, nakatutok sa ka-electric pan, tanghaling tapat, sobrang init. At alam niyo naman, ang mga jaunties, sobrang init na init yan. At sobrang ingay sa labas, ang daming bata, ang daming dumadaan din na sasakyan. So, I am not sure, baka maguluhan kayo sa audio. Ang gagawin ko kasi, magsasalita ako, yes, pero kapag medyo maingay, uulitin ko na lang sa voice record. Parang gano'n. Pagpapatungin ko na lang kapag ka-edit ko. Gano'n. Let's start na. Let's prep our face. Then ako mag-toner. Let's put sunscreen. Skip muna natin ng moisturizer kasi medyo mainit nga. Nagpapawisan na ang person. Medyo pabos na siya. Hindi naman halatang ito yung ginagamit ko araw-araw. Sinasama ko yung leeg ko. Kayo din ba, guys? Comment down below. Sa sunscreen, yes, sinasama ko talaga yung leeg ko. Pero pag sa mga foundation and everything, minsan hindi ko na sinasama. Pero ngayon, kailangan ko siyang isama kasi grabe yung discoloration ng leeg ko ngayon. As in, makulimlim lahat, girls. Nasa trimester na ako ng pagbubuntis ko. So, ganyan talaga. Mga singit-singit ko, be. Yung kilikili ko, yung leeg ko, girl. So, for item, makulimlim. Kala mo babagyuhan. Next, let's proceed sa primer. Sa IB, CC, and DC, meron silang primer. And I'm not sure if this is a dupe for e.l.f. na primer. Pero, kaparehas na guys. As you can see guys, oh. Super parehas niya. And I got yung dalawang variant ng kanilang primer, which is yung clear lang at yung may niacinamide na. So what I'm gonna do here is, tatry ko sa kanan is yung pink and then sa kaliwa is yung green. Let's see kung may difference ba siya or baka eme lang nila. I'm planning to have a wear test later on, pero I am not that very sure yet. Parang gel lang siya and then di naman siya malagkit. Okay lang. Katamtaman lang. This is my first time na gagamitin ko yung product na to. Yung mga products na to. So, very raw yung magiging reactions ko sa mga performance nila. And then, sa kaliwa is itong clear. Para sila ng consistency ng products. Walang halos pinagkaiba. Apply to clean skin prior to makeup application to prep skin. Use a small amount and blend evenly on your face. Allow 30 seconds to set before applying makeup. So actually, wala naman siya talagang kaibahan. It's just that magkaiba sila ng color. And this is just the clear plus niacinamide. While we are waiting to set yung primer na maset sa face natin, let's proceed sa mga lippy products muna, no? Kailangan din nating i-prep yung lips natin. I have here lip slipping mask ng IB, CCC, and DC. I do also have here tulip oil. So, dalawang shade lang ang kinuha ko, which is the mahogany, cherry. We do also have here their lip balm. And then, also the lip serum here. So, ang gagawin natin, suswap na lang natin siya isa-isa para makita natin kung ano yung i-stay ko sa kanya. Alright, let's start sa lip slipping mask nila. Meron pa siyang ganito. Ito na lang pandakot natin. Wala tayong scooper. Kala ko matigas siya. Super ano pala niya. Para siyang petroleum jelly. So, for the lip slipping mask, nakaka-moisturize siya and antioxidants na din based dun sa nakasulat sa kanyang packaging. So, the lip mask provides intense moisturization and antioxidants while you sleep, leaving lips visibly smooth and soft.
So, yung moisturizing ingredients niya will penetrate the lips. So, the next morning, pag wipe off mo na yung product sa lips mo, then your lips will become soft and firm. Now, let's proceed sa balm nila, which is eto, Lip Glowy Balm. So, it's a moisturizing and glossy product. You know, one of the thing na kiniklaim nito is this is the best solution to make the lips moisturized and plumped and tinted. May tatlong features din to na nakasulat dito sa packaging niya, which is the lightweight texture, hydrates and moisturize lips for soft, supple lips throughout the day. And with the color luster, it can add lip color and enhance the overall complexion. Shiny luster also, creates a moist and plump lip effect. Can effectively dilute lip lines. Thick application can exfoliate the lips, making your lips more silky and supple. Oh, okay. So, if you use this for exfoliating, then you need to apply more products. Nag-plump agad, tsaka parang hydrated agad yung lips ko doon. And sa pagkakabura ko, meron siyang stain. Okay, let's proceed naman dito sa kanilang lip serum. This is the packaging, just the black and then plastic dito. Lip serum. Let's see kung may stain din siya. Para din siyang lip oil. Yes, meron din siyang pigment. Nag-iwan siya ng stain, lalo na kung magtatagal to. So, I guess, ito siguro yung iiwan ko later on sa aking labi. Medyo mahirap yung applicator niya. Super straight kasi yung applicator niya. As you can see, guys, oh. This product is a lip treatment that helps lighten dark lips, exfoliate dry skin, and moisturize your lips while providing a long-lasting color. Etong serum nila ang may pinakamaraming kiniklaim na effect, no? Isa na doon is yung pag-plump and moisturize ng lips. And promote din siya ng collagen production. Also, it makes your lips softer and kinocondition niya din yung dry lips mo if you have dry lips. One more thing about it is it can enhance lip color and improve texture. Can also provide long-lasting color. And guys, nakaka-light talaga siyang ng lips. Why? Because it's claiming na it can reduce the melanin production, which can reduce the lip pigmentation. So, if you are the type of person na mapigment, merong parang dark dun sa parang outer labi nila, then this is a perfect product for you. Meron talaga siyang pigment and meron talaga siyang stain na iniiwan. So, okay din. Sobrang ganda ng ng labi ko ngayon. Kung pwede nyo lang siyang ma-feel at mahawakan. Sana ma-justify ng camera yung itsura ng labi ko ngayon. Kasi I'm the type of person na maraming lines and maraming discoloration sa labi ko. Not because of ganun talaga yung labi ko, but because may mga vices ako before. Besyo ba? Besyo. Alam nyo na yon. Pero yeah, let's proceed sa lip oil nila. Very, very nice ang packaging. Pang mayaman. Eme, I got the mahogany and then the cherry na shade. Let's try first the cherry. Medyo mahirap yung applicator niya kasi super laki. Laki ng applicator niya, guys. Hindi kasya sa pinaka, bunganga. Okay. Ito ang feeling ko sa kanya, medyo may pagkamalagkit. May kulay ba siya? Hindi ko ma-justify or hindi ko masabi kung may kulay siya kasi dun sa mga naunang sinwatch natin sa labi, may pigment or may stain siya na iniwan eh. Siya, parang subtle lang yung stain niya. Naiiwan, nakaka-plump siguro to. Actually, para siyang menthol. May mint effect siya, mga 2 to 3 seconds na. Mararamdaman mo yung pagka-menthol na yun, para may tingling effect sa labi mo. So, parang nakakapagpa-plump din siguro to ng labi, pero let's see later on. Let's proceed sa mahogany. Oh, okay. So, I'm expected na ito medyo kitang-kita talaga yung kulay niya. So, sobrang laki ng applicator niya. Tapos, ang liit ng yung pinakbunganga niya. Parang pag ginaganon mo, yung kinakuha mong product, parang may iwan pa rin sa loob. So, ang hirap kumuha ng
product niya. For the lip glow oil, it says here na cherry oil and used siya. And Color Awakening Nourishing Glossy Lip Oil ang kanyang kiniklaim. So guys, ang napili kong iwanan sa labi ko is yung lip serum since nag-iiwan siya ng talagang napaka-anong stain. Yung balm sana kaso super bigat niya sa labi. Ito, okay lang. Sucks lang. Super ganda. Nahihilig ako ngayon sa mga glossy. Before, I am a matte person. Ayun na ayoko yung mga glossy girl. Pero ngayon, push na push ko yung mga glossy. Like, parang it's giving healthy vibes na ano, labi. Ako kasi pag nagli-lipstick ako, sis, may mga bak siya. Kalaunan. Kaya mas okay na sa akin yung glossy. Now, let's move on sa ating kilay. Before ako naglalagay ng base talaga sa aking mukha, is nagkikilay muna ako. So, what I'm gonna do, tapusin ko na yung kilay ko since wala akong product ng IBS, CCC, and this ng pangkilay at ng pang face. Ipa-fast forward ko na lang lahat ng mangyayari. Kuha niyo yan. Pinagpalit ko yung phone ko, pati yung salamin ko. Hindi pa tapos yung eye makeup ko, pero bago ko siya tapusin, mag-base muna tayo. Gamit kong foundation is from Ever Bilena. So, sa pagbe-blend ng foundation, ang gamit ko talaga is Beauty Blender. Hindi ako sanay gumamit ng brush. Tapos, syempre, maglalagay din ako ng 1 pump dito lang sa leeg ko kasi nga, sobrang itim ng aking leeg. Since done na tayo sa ating base, let's move on sa concealer. Let me use the Maybelline. Wala akong nabiling concealer from the IB, CCC, and the C. So, let's use this then. Here, and then here. Same thing here, and then here. Kasi hindi ko maiwasan na wag ganun ako. I am so sorry. Okay? And then, let's move on muna sa cream blush natin. After ng cream blush, proceed na tayo sa pagkukontour. Actually guys, hindi talaga ako nagkukontour. Pero, dito sa IBC, CNDC, may nabili akong contour stick nila. The La Crane Beauty Contour Multifunctional Stick. And itatry natin siya ngayon. Wish me luck guys. Sana hindi ko masira ang base. Well, anyway, ito siya. Ganito yung itsura niya. The ingay sa labas is not giving, pero kailan ko na itong matapos. So, ituloy na natin. Same thing siya sa concealer. Diikot siya at cushion ang applicator. Pisilin mo lang siya and then may lalabas na bronze. Natatakot ako ilagay. Dito na lang sa ano ko. Mas may tiwala pa ako dito. Masanay kasi ako nilalagay sa kamay ko muna bago dito. Takot ako, girl. Siguro pagka-apply mo, kailangan mo siyang i-blend agad. Kasi, girl, medyo it takes time para ma-blend siya. Or maybe because of the brush na gamit ko, hindi siya super dense. Don't forget dito, push natin siya sa hairline. Yung tirang products, yan ang gagamitin natin for the nose. Medyo madali lang siyang mag-set, no? Medyo hindi kanya binibigyan ng time to blend it, kaya mahihirapan ka talaga. Dito sa contour na to, feeling ko kailangan niya magmadali kasi ang bilis niya mag-set, ang hirap niya na i-blend. And after nyan, gagamit ako ng ibang powder. Usually, Nichido na final powder ang ginagamit ko here. Pero ngayon, ito muna. Andun lang sa mga area na hindi nalagyan. Hindi ko na pinapatagal yan. Ina-dust off ko na siya. Agad-agad. Tapos, bago ko talagang ayusin ang lahat-lahat, babalik na ako sa mata ko ulit. Tatapusin ko muna ang aking mata. Okay?
I-retouch lang natin yung contour sa ilong. Ngayon, alam nyo na, ba't hindi ako nagko-contour sa ilong? Nabubura siya, as in. Tapos, blush again. I'll be using this one. Ano na lang tayo? Highlighter. Gusto niyo yan? As you can see, by the end of natapos ko yung mukha ko, nakikita nyo, parang wala ng gloss. Parang matuyo na siya and very plump na ng aking labi. Tanggalin muna natin to. Wala naman na siyang glossy, pero may ayaw niya may ayaw niya matanggal, may. Ang sukot na ng labi. Tapusin na natin to. So, pipili lang tayo. Swatch natin here. And then, pili tayo ng okay. Okay? Okay, okay? Okay, okay? Kaya more on red ang ano ng mga eri. Actually, na-swatch ko na to nung natanggap ko siya. Super smooth ng pag-glide, pero medyo mabilis siyang maputol because of super creamy niya talaga, as in. See guys, putol siya agad. More on, parang pare-parehas lang naman ng shades. Magkakalapit lang ng itsura. So, ayun na siya. Yun na yung 12 niya. Ngayon, hindi ako makadecide kung anong gagamitin ko. Ang pinaka nagustuhan ko is itong tatlo. Hindi ko na nga rin alam kung alin siya dyan. Tapos blend lang natin. Very satisfied sa nagawa kong look ngayon, but maybe because of the naubusan ako ng storage, guys, pero tapusin ko lang yung pinaka-looks ko. Time check, it's 4:04 p.m. Maybe mag-wear test tayo at least 5 hours. Tingnan natin kung maglalast siya. Yeah, update ako later. Naglalagay lang ako ng pilik mata and then magta-transfer lang ako ng files and then babalikan ko kayo ulit. Okay? Okay. Alam ko sobrang lakas ng electric fan at baka hindi nyo ko marinig, pero sobrang init, sis. Kaya pagpasensyahan nyo na. Hindi din, buksan ko lang yung ilaw para makita nyo. Walaga. Cool. Ito na ang aking itsura ngayon. Medyo hulas na ang... Actually, hindi eh. Base is still good. Tinanggal ko yung lashes ko kasi mukhang bakla. Just a little update. Ganito na yung itsura ng aking mukha ngayon. So, wala namang konting pagbabago. Just the base, medyo hindi na siya pakak, unlike kanina. One more thing, contour sa nose ko. Kahit mamahaling contour pa yan, hindi magtatagal yan sa aking ulong kasi pawisin talaga ako, Pero, dito, ewan ko kung nakikita siya sa camera pa, dito, still, kitang-kita pa din siya. Lips products are fine. Good yung lip oil. Kasi yung ibang lip oil, ilang oras pa lang, di nawawala na yung kinta. Pero, anong oras na? 6:53 na. So, almost 3 hours na din ang nakalipas. Yung primer, wala pa akong makitang difference ngayon. Kain ako. Tingnan natin kung mawawala yung lippy. Balik ako mamaya, okay? Time check. It's currently 8:25. Tapos ako kumain. The Lip Glow Oil ng IBCCCN Desi. Feeling ko hanggang mamaya pa ito. Hindi ko pala sure mga ano na lang. Basta, pag maghihilamos na ako, pag hindi ko na kaya, pag need ko na talagang humiga, saka ako mag-update ulit. Sasabi na ako ng mga thoughts ko with regards dun sa mga products na trinay natin kanina. So, yun lang. Kita-kits mamaya ulit.
Ayan, hindi ko na natiis mga meat. Init na din ako. Gusto ko nang mag-half bath. So, tatapusin ko na to. Tayo na lang ako. Ayoko na mag-setup ulit ng kung ano-ano man ng upuan ng ano. Time check. 9:40 p.m. na. So, almost 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 hours. Sabi ko nga, di ba? 4 to 5 hours. Start muna tayo sa primer. As you can see, guys, medyo wala namang difference talaga. Kung mas halata lang yung texture ko dito sa kaliwa, which is yung ginamit ko is yung kulay green. Yung clear lang siya. Kung ako lang din naman ang tatanungin, bibili na lang ako ng mas okay ang performance. Mas gusto ko yung primer na pore minimizer. Para soft at saka makinis talaga ang skin mo pag pinatungan mo ng ng foundation. Ganyan natin. Baba natin para maganda pa rin ako. Next thing is sleeping mask. Lip serum balm and then the lip glow oil. Hindi ko siya masabi ng isahan. I'm planning to create a separate video dun sa bawat isa na products na yon, which is the lip sleeping mask, the lip serum, the lip balm, and then the lip glow oil. Abangan nyo na lang yun. Let's see kung may pagbabago ba sa aking labi. Since kiniklaim niya na mamomoisturize niya yung lips mo and it is also antioxidants. And dapat, pagkagising mo tuwing morning, your lips dapat ay soft and firm. So, titignan natin yan ha. So, 7 days bawat product. And sa 7 days na yon, iisang product lang ay try ko para alam ko kung ano yung mabisa doon. Ganun. Kung ano yung mga effect niya in the long run. Third is the lip serum. Actually, the lip serum, nagulat ako sa kanya kasi I don't think na ganun siya mag-i-stay sa aking labi talaga. Mag-insert na lang ako ng video or picture ng labi ko ng bare lang para makita nyo talaga kung ano yung kulay niya, kung ano yung texture niya, at kung ano ang itsura niya. Dahil bago ko siya lagyan ng mga ng serum or bago ko trinay yung mga lip products ng IBC, CNBC, ang ingay motor! So, yun. At makikita nyo na hindi ako naglagay sa inner ko or yung naiwan lang na tint ng lip serum ang naandyan. But then, my lips is still pinkish and, ganyan. One more thing na kiniklaim na itong product na to is parang ano niya yung collagen production, which is good sa skin natin or dun sa lips natin, no? Other than that, same lang din ang kiniklaim ng ibang lip products na masusoften niya yung lips ko, which is, nakita ko rin naman kanina, kahit minuto lang, di ba, yung in-stay niya sa labi ko, nakita ko na agad yung ang result and effect niya, how much more, kaya kung mas matagal ko siyang nilagay sa aking labi. Pero, like, yung nangyari kanina is, parang nawala yung glossy niya. I think that's the time na magre-retouch ka ng lip serum. So, but it always depends, no? One more thing na kiniklaim na itong lip serum na to is nakaka-improve siya ng texture. So, as you can see guys, my lips, marami siyang guhit-guhit, ganun. So, baka ma-improve niya rin to. Hopefully, no, kapag ginamit ko siya for 7 days, babalitaan ko kayo guys. Ang daming kiniklaim actually ng lip serum na to and I really like this one. Nire-reduce niya yung pag-produce ng melanin sa lips. Kanina dun sa pinakita kong video or picture, makikita niyo yung dark dito sa outer ng aking labi. Ang gamit ko nun is yung lip therapy ng Vaseline. Mag-insert na lang ako ng picture dyan. And then, susungutin mo pa, like the sleeping mask. Tapos, lalagay mo siya. Ganun yung ginagamit ko, but still no effect. Dry pa rin ang lips ko every time na lalagyan ko siya ng any lip product. Yung pigmentation talaga is sulfur. Pero as I said earlier, hindi ganun talaga yung labi ko. Naging ganun lang siya just because of the vices that I had before. So, feeling ko, gagamitin ko pa siya after this. And if maubos man siya, I guess I'll repurchase. The next one is the balm. Same lang siya ng sleeping mask eh. Then walang iba, soften, exfoliate para sa dry lips and everything. If gagamitin mo siya for exfoliation, make sure na naramihan mo yung product para mas okay yung performance niya. Isa din sa mga kiniklaim niya, which I really like, is also nag-help siya para ma-reduce or para awan ko anong gagawin nila sa mga lip lines na yan. Ang guhit na yan, gusto kong tanggalin yon. And lastly, for the lip glow
oil. What I really like about the lip glow oil is nag-i-stay talaga siya. Meron ako ditong talagang ginagamit ko. Hold on. Ito. This is from BLK. Lip oil din siya and color adapting. So, may pigment or may tint na din siya. Pero not that very tint. Alam mo yung parang nagkukulay lang siya. The more hours, the more time that you leave it on your lips. Super ganda nito as in. Ito yung ginagamit ko talaga for everyday. However, ibago natin kung gagamitin. Yung lip glow oil na to, as is, kung gusto mo siyang ilagay as is, okay lang din. Okay lang din siya na parang itatap coat mo siya. See, for example, lipstick ka muna ng matte and then put mo siya on top. Not this, yung lip oil. This one. So, makakapagpahinga na to. And this one, I think this cost ng 350 something. And parang ano pa nga siya nun discounted pa. I'm not sure, nakalimutan ko na. Pero yeah, makakapagpahinga na ako dito. Pwede na ako lumipat dito. Another product na naman na makikip ko. And certainly, I'm gonna repurchase it once na naubos ko to. Ano pa ba ginamit natin kanina? Primer. Oh, the contour. The contour, wala na akong pwedeng sabihin dun kasi nasabi ko na rin naman kanina. Okay siya sa face, but sa nose, no. I don't think na i-repurchase ko siya. It's better to buy another or other brand ng contour. Pwede na siya actually pagtsagaan. However, this is my concern. Medyo hindi siya friendly sa mga bago, sa mga beginner. I guess, put a dot. Huwag yung straight line para hindi masyadong harsh. And one more thing, better na ilagay mo na lang siya dito. Para blend mo siya ng mas maayos and mas maganda. One more thing, once you put some products na sa face mo, katulad ng ginawa ko kanina, you have to blend it right away. Kasi, mahirap, parang natutuyo siya, parang ganong feeling. Natutuyo siya sa skin and then ang hirap niya ng i-blend, ikalat, and pero okay lang. Kung titipid ka, sige, pwede ito, since this is mura. Pero I highly suggest na mag-invest ka na lang sa ibang contour product. Pwede ito, but I won't repurchase this one. I guess, ayun lang guys. Ayoko naman kayo iwan ngayon. Parang hindi ko satisfied. Ang lotion ko na dito, tignan dahil. Burahin ko na to ha. Guys. Thank you for watching.